Tinukoy na po ni Defense Secretary Gibo Teodoro na yung mga destabilization ng mga grupo na gustong pabagsakin si Pangulong Marcos hindi daw po magtatagumpay dahil buko na nila at alam nila kung sino ito. Ito po ay yung mga, alam mo na, yung mga isyong nagpapakalat na di umano merong nag-walk out ng mga sundalo sa command conference ng Pangulong Marcos. Ayan ay fake news yan. Yung mga rally na kung ano-ano mga ginagawa laban sa Marcos at mga personal, kasama daw po yan. At ang pinakahuli, ito nga pong fake video na inilabas ng mga ayaw sa pamahalaan at mga DDS at mga followers nilang kung ano-ano. Pakinggan natin ang sinasabing ito. Sandali lang ni Secretary Gibo Teodoro, abogado, sekretaryo at kasama sa pamahalaang nagmamalasakit sa ating Pangulong Marcos. Kami naman po sa Department of National Defense, 10 ng lahat ng asensya, kaanib na po ang Armed Forces of the Philippines ay naninindigan na solido sa likod ng liderato ng ating Pangulo, President Ferdinand Romualdez Marcos Jr., ang constitutional chain of command at ang ating saligang batas. Etong mga isip batang mga attempt na mapahina ang ating saligang batas at mga institusyon ay mariin po naming tututulan at lalabanan. Kami po ay makikipag-ugnayan at makikipagtulungan sa lahat po. Malinaw yun makikipagtulungan at makikipag-ugnayan at kaniyang mahigpit na pagtutulungan at kailang mahigpit na tututulan ang mga pinagsasasabi at ginagawa ng ahensya ng gobyerno upang masugpo itong mga nasa likod nitong hindi kanais-nais at karumal-dumal na plot na ito o mga gawain na ito na at kung ito ay may kaugnayan sa mga iba't ibang mga puwersa na hindi ka nais-nais. Susugpuin po natin ito at hindi po pwede na magwatak-watak ang ating republika sa mga swapang na pamamaraan o makasariling paraan na ganito. Antindi swapang at makasarili. Makapili. Swapang at makasarili. Kung nyo mapapansin, galit na ho si Secretary Teodoro. Nakita mo yung mga lingwaheng ginagamit niya. Tagalog at talagang pangmasang sa pananalita na para tumagos, para makarating sa mga taong nagagamit, nagpapagamit sa may mga personal and political interest. Yan po yung aking assessment yan. Kaya gumagamit siya ng lingwaheng pangmasa. Samantalang yan po ay mayamang angkan at cabinet secretary, defense secretary nga. Pero ang ginagamit na lingwahe niya ay ibinaba niya sa salita ng masang Pilipino para maintindihan nyo, para magising kayo. Huwag kayong paggamit. Kami po ay nananawagan sa ating mga taong bayan na manindigan sa likod ng inyong republika, sa likod po ng inyong saligang batas, sa likod po ng soberanya, sa likod po ng territorial integrity ng Republika ng Pilipinas na pilit niwawasak at pinaghihiwa-hiwalay nitong mga makasariling at mga karumal-dumal na mga tao na ito. Kundinahin po natin sila at kami naman po ay gagawin po lahat upang masugpo ito. Marami pong... Grabe, Yan yung mga salitang karumal-dumal, makasarili. At gagawin doon nilang lahat. Susugpuin kayo. Yan Defense Secretary, Department of National Defense, ang tanggulang pangbansa. Okay, so dahil lang po malinaw, galing sa kanya. So, yung mga destabilization galawan, alam ng intelligence community, alam ng buong gobyerno. Ay Defense Secretary na po yung nagsasalita Kung tutuusin, hindi bihirang hindi dapat ganyan ang mga statement, pero ginawa na niya. Nagsalita na siya. Dahil sobra na, dapat tama na ang mga panlalait at mga galawan na may mga interest lamang. Makasarili daw kayo, makapili. Karumal-dumal. Yan yung mga lingwaheng ginamit na ibang klase.
Ayan ang Defense Secretary, may tapang, may talino kasi top-notcher lawyer yan at may pagmamahal, lalo na ho sa West Philippine Sea at sa ating mga Pilipino at sa ating gobyerno sa ligang batas. Matindi, di ba? Any comment, reaction? Sige, malaya po kayo. Samantala, itong Pogo nakakatawa. Alam niyo ginagawa ngayon ng mga anti-Marcos, lalo na po yung mga DDS? Aba, sinisisi si Pangulong Marcos. Ang dahilan daw kaya lumalaki itong Pogo. Naloko na. Parang ang gobyerno daw ito may kasalanan sa Pogo. Samantalang malinaw pa sa sikat ng araw kahit may bagyo ngayon na nag-umpisa ang operation ng Pogo under PAGCOR ng Duterte administration. Namana lang ito ng Marcos administration ni Pangulong Marcos, di ba? Kaya nga ipinatigil ng Pangulong Marcos doon sa kanyang zona, di ba? Stop operation dahil alam niya pugad ng krimen, kidnapping, torture at iba pang krimen at korupsyon. Di ba kaya pinatigil ng Pangulo? Gusto nga niya matapos sa lalong madaling panahon ito hanggang December ng taong ito matapos na. Tapos sasabihin ng mga Duterte followers, Kibuloy followers at mga hindi makatanggap, hindi makamove on. Sabi nga ni Secretary Teodoro makapili, makasarili. Sinisisi ang gobyerno ngayon. Wow! Kalokohan, di ba? Any comment, malaya po kayo. Paki-like po ninyo ang ating video para ho makatulong kayo sa akin, magtulungan tayo para sa bayan ito. Ang aking mga channel. MA Pinoy TV yung isang channel ko at itong Mike Abe Opinions. Okay? Ang business community naman, tahimik. Kasama yung silent majority talaga. Talagang silent majority. Sila hindi sumasali sa mga galawang pampolitikal at tuloy lang ang negosyo. Pabor sila sa mga programa at focus sila sa mga programa at business nila at sumusuporta kay Pangulong Marcos. Nakita nila yung independent foreign policy, economic policy, national, internal, external security, food security, pagbibigay ng ayuda at iba pa. Infrastructure project, pabor na pabor sa mga negosyante ito. Kaya yung malalaking negosyante, local, national, foreign investor, pabor kay Pangulong Marcos. Hindi sila susuporta sa mga nanggugulo sa ating pamahalaan. Kakaunti yun at hindi makakabuti. Good for business ang policy ni Pangulong Marcos. Ang mga nagpapabagsak or destabilization, yan ay salot sa business, salot sa demokrasya, pang sariling interest lang. Kaya ayaw nilang samahan. At yung silent majority, lahat ng sektor yon, kasama sa silent majority, professional, manggagawa, negosyante, lahat ng level. Yun ang silent majority. Maliban sa lehitimo na business sector o community. Yan ang totoo. Kaya please lang po, paki-like po ninyo, paki-forward po ninyo, paki-share po ninyo ang ating mga video sa inyong mga kaibigan dito at sa abroad para nagkakatulungan tayo. Palaganapin natin, tulungan niyo ako sa positibong impormasyon, makataong impormasyon, tamang impormasyon at suporta natin kay Pangulong Marcos at sa ating gobyerno. Tulungan po ninyo ako.